Okay, so medyo marami tayong inputs. Ako naman, ako din, actually nagagandahan ako sa K-Plus kasi syempre makakasabay na natin yung ibang bansa. Pero inisip ko lang sana, ngayon day lang nabuksan yung topic, yung K-Plus, tapos na-implement na siya agad. When ang alam naman dapat talaga natin, dapat ito pinaghahandaan. Tingin ko kulang pa yung, parang isang taon lang parang nabuksan yung siya na implement na siya agad. Kulang yung preparation time para sa akin. Siguro kasi katulad ng classrooms, na kulang talaga na kailangan ipatay yung target. But tingin ko, kahit magaling yung leader within a year, kulang para sa akin yung preparation para sa K-Plus. Okay, so we have several points. Pero, hindi right? I think you have something to say. Feeling ko makakapag-prepare naman yung Pilipinas. Kasi, baka prepared naman tayo. Kasi yung pag-implement ng K-Plus Club ngayon, parang part siya ng preparation. Para kasing nire-review pa lang ng Pilipinas kung ano ba yung K-Plus Club. Parang kung saan ba talaga dapat magsimula. Yung sa grade 1, kung ano ba dapat yung mga subjects, mga ganun. Tapos yung mga bawat, mga pang second year, yung mga pang senior high school, mapapagandaan naman siguro yun sa susunod na mga panahon pa. Kasi hindi naman agad sa isang taon na may senior high school. Tsaka yung senior high school, yung pagdadagdag ng 2 taon, actually hindi siya makakadagdag sa gastos. Makakabawas pa nga kasi siya kasi yung mga estudyante pwede nang magtrabaho pagkatapos graduate. So, mababawas ng 2 taon yung expenses. Okay, so we have some points. Medyo madami na tayong points. At para i-review lang, para to keep the fire burning in us, mag-flow sa atin yung ating topic. Gusto ko lang i-review or i-recap yung mga sinabi natin. So, para sa atin, karamihan sa lahat, maganda ang K-12 in its own. May mga nagsasabi na ang K-12 ay maganda, pero nung inilagay na siya sa bansang Pilipinas, ay medyo tagilid tayo. Pero meron pa rin nagsasabi na ang K-12, kagaya ng sinabi ni Tira, ay ang preparation natin or ang sagot dun sa preparation ay yung mismong implementation niya ngayon na. So, kumbaga, yung mga first few years na implementation ng K-12 ay yun yung magsisilbing preparation natin para kumbaga masanay ang mga Pilipino para sa bagong lahat. Para nadagdagan tayo kasi ang perception na meron tayo sa ngayon ay perception pa lang ng mga UP students. Kasi syempre tayo, ang pakialam lang naman natin dyan yung sa masabi na taga-Pilipinas ako so kailangan meron akong pananaw tungkol dito. Which is really good bilang mga scholar ng bayan. Pero para maging holistic naman yung pag-uusap natin, tignan naman natin kung ano ba yung pananaw ng ordinary tao mula sa ating mga LED. LED. Ayan. In favor ako ng K-12 kasi ngayon kasi parang isa na lang tayo dun sa mga few countries na hindi 8 years yung elementary. Kasi sa UPLB din ako. Tapos meron kasi mga universities abroad na hindi nila nire-recognize yung college degree natin kasi 4 years lang tayo, tapos 6 years lang yung 4 years yung high school. So, 2 years short tayo. So, in terms of competition, medyo tayo nun, ihado tayo compared sa ibang countries. So, yung education. Kung ayon ba ako sa K-12? Well, para sa akin, parang oo kasi parang yung K-12 kasi additional na elementary course saka yung junior and senior high. Parang dun kasi parang kaya nang i-determine ng estudyante kung anong gusto niya sa college. Parang may may idea kung ano yung take up niya sa college. Kaya okay lang sa akin. It's much harder, but it's going to be okay. It's going to be much harder. You'll learn some more steps. The Philippines is parang belonging na to the schools na hindi nag-offer ng parang yung 12-year basic education program. That is one. Plus, when students go to
will go abroad, parang ang classification sa kanila is lower. Kasi nga, wala silang senior high school. Whereas most of the countries, meron na silang junior high, tsaka senior high. One of the parang success indicators is, are they ready to find a job of their own? So, because of that, yung senior high na specialized or skilled teachers na ang magtuturo, then somehow they are ready to find a job. Siguro kailangan lang siguro ng willpower na may magpatupad. Kasi unang-una, isa sa parang problema kasi ng bansa, ang daming ang mga walang trabaho dito ba sir? So ang parang isang objective nito ay para at the end of their high school education nga, posibleng more unskilled ang papasukan nila. Tawag ang DepEd na tinatawag na cooperative learning. Yung at the end, meron kang 3 hours ata within the week na meron silang parang cooperative learning or yung parang free time nila wherein they can approach teachers kung saan yung mahina sila and then book companies, tumutulong din sila. Pati ang mga libro namin ngayon, inano din nila. Inalign din nila sa spiral na tinatawag na, di ba dati tayo ng araw, kung algebra yan, algebra lang, kung geometry lang, kung trigo. Ngayon, ang math 1, lahok-lahok ulit. Kunyari, ang first grading namin part or iba? Algebra, basic algebra, yung numeral system, gano'n, for example. And Kahit then, iutos na ng mga DepEd na mag-provide ng handset para may idea. Pero saan mo nalaman yung K-12 lang? Sa news, Media. ganitong, sa media, ganitong may tindahan, hindi ako nakakapanood ng ano. So ngayon, ano lang alam mo doon sa K-12? Implemented na siya, diba? Tapos? Tapos, kailangan natin mag-comply. At wala tayong choice. Ay, wala talaga, hindi tayo mag-comply. Required talaga. Required. Bilang magulang, anong feeling mo?